Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Lalo na sa ating mga katits na nasa full operation ngayon. Shoutout sa inyong lahat yan mga katits. Now pag-uusapan natin itong treasure na nakabaon sa sapa o sa gilid ng sapa o sa mismong sapa mga katits. Mayroong tatlong klaseng pagkabaon sa sapa mga katits. So marami ng mga treasure na na-recover mga katits sa iba't ibang lugar. Merong nakuha sa bundok, sa ilalim ng karagatan at sa kapatagan mga katits. Now ito ang ating pag-uusapan, itong nasa sapa. Kasi ito yung treasure na medyo mababaw lang pero napakahirap kunin mga katits. At meron ding napakadaling kunin mga katits sa sapa. So now yan ang ating pag-uusapan. Now mga katits, ito yung una. Isang katits natin na taga Mindanao, karanasan ng lolo niya at sinabi ng lolo niya sa kanya. Now ngayon mga katits, nakakita yung lolo niya ng isang malapad na pantyon sa gitna ng sapa. Ang sapa na ito ay napakalapad. Tapos nasa gitna yung pantyon mga katits. Lumitaw dahil sa tagal ng panahon, sa lakas ng tubig. Nung unang nakita ng lolo niya yon ay isang dangkal pa lang. At ang kagandahan mga katits daw, bakit kulay puti yung simento na yon at napakakinis at napakalapad. Sa tagal ng panahon, lumitaw at lumitaw itong mga katiits. At doon naklaro na talaga ng lolo niya na napakaganda talaga. Talagang sinasadya at napakalapad. Parang pantyon talaga mga katiits. Now, sinabi ng lolo niya doon sa kanya at pinuntahan nila mga katiits yung area kung saan nakita ng lolo niya. Ngayon, ay nakita nila actual itong mga katiits. Talagang sabi niya sa akin ay talagang simento daw. Pero bakit kulay puti? Parang apog mga katits. Ngayon mga katits ay nagtaka sila dahil yung kalsada mga katits, yung Eco Parko, bakit pumasok sa area na yun? Bakit doon nila pinasok yung kalsada na ginawa nila mga katits? Papunta na yun sa bundok at sapa yung mararating doon mga katits. So wala lang sa kanila. Kasi nga, kalsada at tinatrabaho yan ng gobyerno mga katits. So hinahayaan lang nila. Ngayon mga katits, pagbalik nila doon, wala na yung nagtatrabaho doon sa kalsada. Tapos na yung kalsada pero putol. Hindi na tinapos yung kalsada mga katits. Pero nagtaka sila dahil pagdating nila doon sa area mga katits, dahil binalikan na nila, wala na. Wala na doon yung pantyon mga katits na nakita nila. So marami silang nakita na mga apak ng tao doon. Tapos meron silang nakita na daanan mga katits na parang singlaki daw ng pantyon doon paakyat sa bundok. Hindi daw masyadong paakyat pero parang doon daw dinaan. So sinundan nila yun mga katits. Pagdating nila doon sa itaas, sa likuran pala mga katits ay kalsada pala. Meron palang kalsada na shortcut. So doon dinaan at doon nila nakita sa likuran mga katits na binasag na. Basag-basag na yung pantyon mga katits. So ni-reker lang yung mga katits. Tinanong ko siya, anong mga marker na nakikita mo doon sa paligid? Wala daw silang nakitang marker doon sa gitna ng sapa mga katits, kundi yung pantyon lang. Pero sa gilid ng sapa, doon nila nakikita yung mga malalaking bato. Merong mga lumang kahoy mga katits. Yan ay marka ng Hapon mga katits. Yan ay landmark nila, yung mga lumang kahoy, malalaking bato. Lalo na pag mayroong mga marka, isa yan mga katits. Pero kung nandun ang mga marker mga katits, napakalayo dahil ang treasure nasa gitna ng sapa. Yung pinaglagyan mga katits ng pantyon sa gitna, puro lang daw buhangin mga katits. Ang mga malalaking bato ay nasa gilid. So pag makakita ka mga katits ng punong kahoy na luma sa gilid ng sapa, tapos merong mga malalaking bato, tapos merong mga marker na makikita mo, tapos merong pointer na nagtuturo na nasa gitna ng sapa. Siyempre mga katits, pag tayo makakita niyan, sasabihin natin, napakahirap naman kasi nasa gitna ng sapa. Baka decoy lang yan, pag pinapahirapan lang tayo. Minsan talaga mga katits, tinutumbok talaga ng pointer yung treasure. Pero yun nga lang, napakahirap kunin mga katits. So kasi ang hinahanap natin ay yung madali lang kunin mga katits. So yun lang ang mali natin. Dahil yun ang hinahanap natin, yung madali. Hindi naman basta-basta binibigay lang yan mga katits. Kasi treasure yan, kayamanan yan ng mga Hapones. So yan yung una mga katits na pagkabaon ng mga Hapon ay
napakadaya talaga mga katits. Yung marker ay nilagay nila doon sa gilid, pero yung treasure ay nasa gitna ng sapa mga katits. So napakahirap yan hanapin, napakahirap yan kunin mga katits. Kung hindi kusa yung panahon ang magbibigay niyan, ay hindi mo yan makukuha mga katits. Yung pangalawa mga katits ay ang treasure ay nakabaon sa gilid ng creek. Yung isa ay sa gitna ng sapa mga katits. Yung sapa ay malapad, ang creek ay maliit lamang. So maraming mga treasure ang nakabaon sa gilid ng creek mga katits. Marami tayong makikitang marker na merong X, na merong Y, merong kanji marker mga katits, merong paa. So yan yung mga makikita natin mga marker sa gilid ng isang creek mga katits, sa gilid ng falls, ganun. So ngayon mga katits, ito ay karanasan ng tatay ng lolo ko noon mga katits. Sila ay nagiging hostage ng mga Hapones mga katits. Sila ay pinaghukay ng mga Hapones doon sa gilid ng isang creek. Ngayon mga katits, ang lalim nun daw, sabi niya ay hanggang tayo lang nila yung pinahukay sa kanila mga katits. Sobrang babaw. Pagkatapos nun, pinahinto na sila at pinauwi. Kala daw nila noon papatayin sila. Yung mga katits, napakababaw lang yun. So pag ganyan mga katits, ang mga Hapon ay naglalagay ng marker na ilalayo ka doon sa area na yun. Kasi nga, napakababaw lang. Kapag matuntun mo yun, ay napakaswerte mga katits, makukuha mo talaga yun. Pero pag meron silang nilagay na trap, tulad ng water trap, nilagay nilang malalaking bato, nilagay nila bomb, mahihirapan pa rin tayong kunin yun. Pero kapag walang nilagay mga katits, ay napakaswerte, makukuha talaga yun mga katits. So, pero sure ko, merong water trap yun kasi nga sinadya talaga na doon sa gilid ng creek pinaghukay yung tatay ng lolo ko mga katits. So kapag meron kang nakikitang mga marker sa area na yan, lalo na pag ma-history din mga katits sa mga area nyo, ay napakaganda mga katits kapag ma-history, merong makapagsabi. Tulad nito, merong nakapagsabi na doon sila pinaghukay mga katits. Now itong pangatlo mga katits, ito yung napakadaling kunin. Ito yung gustong-gusto ng mga treasure hunter mga katits. Itong masasabi natin giveaway lamang. Meron ding hindi giveaway, malalaking deposito pero talagang nilagay lang sa madalian, no? Madaling makuha lang mga katits. Ito ay nakapaloob lamang mismo sa bato or inipit lang sa bato dahil wala na silang panahon na maghukay pa mga katits. Chemicals lang nila mga katits yung ginamit nila para pagbutas ng bato. Kaya merong mga na-recover na mga treasure sa falls, sa loob ng bato, inipit ng bato mga katits, pinasok sa ilalim ng puno o sa ilalim ng ugat ng puno mga katits, nasa gilid ng mga sapa o sa creek o sa falls. So yan ang mga madadaling kunin mga katits. Pero ito naman ay napakahirap na nating hanapin ngayon kasi hindi na ito marami mga katits dahil 1990s pa lang nakukuha na ito ng mga treasure hunter. So kung kapag meron pa mga giveaway talaga ay napakaswerte kung makikita mo yun sa mga area nyo mga katits. So yan lang. So yun ang pinakamaganda. So yan ay mababaw na mga pagkabaon mga katits, litaw lang na mga treasure. So kapag nakakita ka ng mga marker na tulad ng letter C na merong hole sa loob ng letter C, yan ay treasure enclosed. Or letter E mga katits, or box na merong dot sa gitna, yan mga katits, yan ang mga marker na ating makikita na treasure ay nakapaloob sa mismo. So yun lang mga katits, no, ang ating may bibigay sa inyo na mga karanasan doon sa ating mga kakilala mga katits doon sa Mindanao mga katits. So yun lang. God bless sa ating lahat.